Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyong muli. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, nakakalungkot po ito mga tambay. Ito pong balita na ang Duterte Youth po ay hindi po makakaupo. Hindi pa po nakakaupo at hindi po yata talaga nila pauupuin ang Duterte Youth. Dahil alam naman po natin, ang Duterte Youth ang kauna-unahan po magsasampa ng impeachment sa Pangulong Marcos na tinatawag po na sumisinghot ng pulburon at ng coke, mga kababayan. Ito po, nakakalungkot. Yung mga kababayan, komentuhan po natin. Pakinggan po muna natin si Chairman Garcia ng COMELEC bago po natin komentuhan. Ay ilalabas ng Commission 2nd Edition ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the... Umpisahan po natin. Ay ilalabas ng Commission 2nd Edition ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of Duterte Youth Party List. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng COMELEC Division, ay mayroon pa naman din remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission NBank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng dalawang miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung dalawang miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa dalawang nag-dissent. Kaya yung isa sa mga nag-dissent, ginawa na niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po nila. Meron din po ilalabas na isang desisyon. I think isang kandidato na nanalo for congressman dito sa Manila ang Yan po mga tambay, Duterte Youth po mga tambay. Hindi po sila pinopolitika at hindi po sila parte ng demolition job. Mga tambay, hindi po sila parte ng politically motivated. Wala po silang ganyan. Malinis po ating gobyerno mga tambay. Basta nasa Duterte ka, hindi ka kailanman na hindi ka nila pupolitikahin. 3 pong congressman po yan, representative ang Duterte Youth. Yan po ay nangunguna po yan, top po yan mga tambay. Hindi po ba? Nakakalungkot ano? Nanungkulan na po ito. Ilang termino na po itong Duterte Youth po mga kabayan. Magmula po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi lang po isang beses po ito na nanumpa o sinasabing nanungkulan sa House of Representatives. Pero nung pumasok po ang binagawang Pilipinas, dahil nga po Duterte, ano po ba ang ginagawa sa pamilya Duterte? Ang dating Pangulong Duterte ay naipatapo na nila sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, na walang jurisdiction sa ating bansa at hindi rin nakakuha ng tamang proseso o due process sa pamahalaan ngayon, mga kabayan. Ngayon, ang Duterte Youth, di ba? Ito po ba ay nagkataon lang? Ang Duterte Youth po ang magsasampa o talagang magpapay ng impeachment sa presidente, mga kabayan. Nagkataon lang po ba na ayaw nilang paupuin? Ang nakapagtataka, pero yung di ka magtataka sa gobyerno natin ngayon mga tambay. Yung mga party list ng CPP and PNDF, walang question ask. Pasok lahat. Hindi po nila tinutuligsa. Pagka ikaw ay party list ng makakaliwang grupo na lumalaban sa gobyerno ng napakatagal na panahon na, more than 50 years ng problema ng bansa. Pero pasok po lahat yan. At yung may issue po ng citizenship, gumawa ng mga anomalya sa Estados Unidos. Di ba? Nagpalit ng apelido, nagpalit ng pangalan. Ngayon ay senador pa. Hindi pwedeng i-disqualify diyan. Hindi pwede. Tanging Duterte Youth lang, mga kabayan. Di ba? Yung may kaso po ng pulburon, binabalik na naman ang kaso.
Hindi pa tapos ang kaso nung may kaso ng pulburon na mahilig sa saging na saba. Nakaupo. Okay lang po yun. Okay lang. Okay lang po sa Comelec yun. Kakampi yata nila. Ano pa? Yung may kaso po ng vote buying. Nasa Sandigan Bayan pa. Nasa ombudsman po ang issue. Kaya lang, wala pang nilalabas ang ombudsman. Mga tambay. Yung taga Batangas at napakarami pang ibang politiko na napakarami pong kaso ng vote buying. Pero, walang question as ang Comelec. Nakapanumpa. Maglilingkod po. Kaalyado yata nila. Halatado naman yata kayo, Comelec, Chairman. Ang inyo pong grupo. Ibang klase po ang grupo nyo. Yan po ba? Yan po ba'y katanggap-tanggap sa mga Pilipino? Sa bagay, pakapalan na lang naman po ng muka. Pakapalan na lang naman po ng muka, di po ba, Chairman? Ang mga Pilipino po, ginagawa nyo po mga bobo at gago. Di ba? Hindi naman kami po tangat bobo. Masyado nyo pong pinupolitika. Palibhasa, hindi po kayo naglilingkod sa taong bayan. Naglilingkod po yata kayo sa mga politiko na yung sinasabi ng Vice President. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, saan po ba kayo naglilingkod? Sa Pilipino na bumoto na mahigit 2 milyon sa Duterte Youth o doon lang sa kumukumpas sa inyo? Kumukumpas. Kayo po ba ay parte ng sinasabi po? Di umano, nakasama po ba kayo sa grupo ng mga aso? Nagtatanong lang si Kamanong. Kayo po ba ay nasa grupo ng mga aso? Yung mga pitbull, bulldog, na sunod-sunuran? Kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Dumami na po ang aso yata sa ating gobyerno. Pitbull, bulldog. Chairman, nakakalungkot to. Abogado po kayo. Gobyerno. Nanungkulan na. Tapos, mayroon lang nag-complain, nag-file. Grupo pa na CPP-NPA, Makabayan Black. Kinatigan ninyo. Samantalang nanunungkulan na ito, Duterte Youth. Pambihira, Ibang klase kayo, Chairman. Nakakabilib kayo. Unbelievable, Chairman. Ibang klase, no? Talagang, pakapalan na lang ng mukha pala talaga. Pagka pala nakasakapangyarihan ka. Wala na pala. Pagka ikaw pala ay nasa power, hindi na uso ang lingkod bayan. Hindi na uso. Ang Pilipino, ang tao, dandyan lang yan. Dandyan lang ang tao. Susunod sa amin yan. Kami ang makapangyarihan. Lahat ng gagawin namin, tama. Ibang klase. Kaya nagdiriwang po sa ating bansa lahat Na unang nagdiriwang, malayang-malaya, walang question. Hindi kinu-question ng gobyerno. CPP, NP, NDF. Ang kanilang grupo, ang kanilang mga party list, walang question as yan. Kahit ang ating mga anak ay mapunta sa bundok, mapunta sa karsada, protektado ng gobyerno yan. Hindi kaya? Samantalang sumusugpo sa korupsyon, lumalaban sa mga kaliwang grupo itong Duterte Youth. Bawal maglingkod. Hindi pwedeng maglingkod ngayon sa binagoong Pilipinas, mga kababayan. Pero pwede naman daw po magmosyon, mag-apila pa. Saan? Sa Korte Suprema. Ibang klase itong Comelec nito. Siyempre, hindi makakaupo. Delay. Hindi na po aabot. Magbubukas na po ang 20 Congress. Di po ba? Hindi na po yan makakaboto. Para mapalitan ang impeachment. 3 boto po yan. Mga kabayan, ganyan po katindi ang pamahalaan. Talagang sulit na sulit po ang kapangyarihan sa kanila. Nung sila po yung makabalik sa kapangyarihan, tama sinasabi ng Vice President na talaga pong bangag na bangag at lasing na lasing sila sa kapangyarihan na ayaw nang mawala ito sa kanila. Talagang malawak yung galamay. Kaya tama yung sinasabi rin ng Senadora Amy Marcos. Iba po nagpapatakbo ng bansa. Isa daw po Romualdez at isang Araneta. Kaya po ang kanyang kapatid ay isa pong weak. Ayon po yan kay Senadora Amy Marcos kasi hindi na nagpapatakbo yung kapatid niya. Di siyempre weak. Mahina. Under desire, di umano. Diba? Sunod-sunuran, puppet. Hindi kaya? Ano masasabi nyo rito mga kabayan? Ganito na po ba kasama? Nagpakasama ang mga
politiko, mga lingkod bayan sa ating bansa, mga politiko, wala nang dignidad. Mga tambay, wala na. Pera-pera na lang. Puro pera. Ang bansa natin lugmok dahil sa politika. Kaya nga walang pumapasok na investor sa atin Napakagulo ng politika. Dahil magmula nung umupo ang magpinsan sa dito sa House of Representatives at naging Pangulo ang tinatawag na hindi marunong maging presidente, weak. Yan po ang bansag dyan. Di po ba? Nagka-leche-leche na po ang gobyerno natin. Hindi na po tinantanan ng pamumulitika sa mga Duterte. At sana nakapaligid sa Duterte. Mga kababayan, ibang klase. Ibang klase po pala pagka ganito po pala maglingkod ang may issue ng sumisingot ng pulburon. At ganyan din po pala maglingkod ang sinasabi ng Vice President na kahit mawala ka na sa kapangyarihan, hindi mo maibabalik ang isang damukal na ninakaw mo sa Kongreso. Ibang klase. Yan po mga kabayan na nakakalungkot. Talagang lahat po ay popolitikahin nila. Kasama po pala ang Comelec di umano, mga kabayan. Ibang klase, no? Talagang pagpapabagsak po pala sa lahat, mga kabayan. Lahat ng sagabal ay kailangan pabagsakin. Kasi ito po ay mag-i-impeach, magpapile ng impeachment, hindi ka na makakaupo, mga kabayan. Kahit ikaw ay nakapaglingkod na ng ilang taon sa gobyerno. Nung pumasok sila, hindi ka pwede. Pag hindi ka kaisa, kalabang ka nila. Ganun po ba, Comelec? Kaya-kaya nyo pong bilugoy ng mga sino? Sino na lang po binibilog ang ulo? Kayo na lang po nagbibilugan ng ulo. Ang mga Pilipino, sana umpisa pa lang hindi nyo na pinayagan yan sa kampanyahan. Di po ba? Kung kailan nanalo, ibang klase kayo. At nakapaglingkod na sa kanyo ngayon binibigyan ng problema, halatado kayo, Comelec. Bistadong-bistado ang galawan nyo. Trapong-trapo. Ibang klase. May pinoproteksyonan. Ibang klase kayo, Comelec. Bilog ang gulong at ang mundo. Panahon nyo, wag po kayong magpakasaya. May mga pumasok po. Comelec chairman, baka akala nyo tapos na at na dire-diretso ang inyong paghahari sa Comelec. Wag po kayong magpakampante, Chairman Garcia at ang inyong grupo dyan. Hindi nyo po ba alam, nanalo si Senador Marcoleta. Si Senador Marcoleta ay napakarami rin po pinasabog sa inyo, Chairman Garcia. Meron pa kayong mga bank account sa ibang bansa at napakarami raw po ninyong pera na nakatago sa ibang bansa. Baka po yan maimbestigahan ni Senador Marcoleta pag-upo ng 20 Congress. At syempre, yung anomalya sa Comelec ay baka buksan din po sana ng grupo ni Senator Marcoleta. Ito pong issue sa Comelec, lalong-lalo po sa malawakan dayaan daw, mga kabayan. Sana po itutukan po ito. Pangunahan po sana ni Senator Marcoleta, mga kabayan, ang ginagawa po ng Comelec na hindi po makatarungan sa mga Pilipino. Mga kabayan, ibang klase, no? Hindi mo pa uupuin, naglingkod na, mga kabayan, at walang issue, ng malaking issue ang Duterte Youth. Ikumpara mo sa mga lumalaban sa gobyerno na party list. Mahigit 50 taon, napakaraming party list na sumusuporta sa makakaliwa. Hindi nila kinukundina. Ibang klase itong gobyerno na ito, mga kababayan. Unbelievable. Sana po, tutukan nyo po, Senador Marcoleta. Ito pong ginagawa ng Comelec. Ang Comelec po yata hindi na sa taong bayan naglilingkod, mga kababayan. Naglilingkod na yata sa mga hayop. Di umano. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga nagko-comment na mga kababayan. Like and share and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po mga kababayan. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta,
Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan Valley, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat po kayo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin na kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na siya po ay maingatan, lalong-lalo po sa kanyang kalusugan at kanyang buhay, mga kabayan, ay maduktungan pa at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Salamat po. At paalam po muna mga kabayan, sa muli po, kahit nakakalungkot lang po nangyayari sa ating bansa, talaga pong grabe po ang politika. Kaya never po umasenso at umusad ang ating bansa, lalo-lalo po hindi nila kayang tugunan ang problema natin sa ating bansa dahil po puro pang sariling interest lang ang ginagawa nila gamit ang ating kaperahan. Nakakalungkot. Paalam po mga tambay. Ingat-ingat po. Bye-bye.